Good morning guys. Nandito tayo ngayon. Hindi ako nakapag-close ng vlog ko last night kasi na-busy kami guys or nakatulog ako. So this morning is nakaayos na ako, nakapaglinis na ako ng bahay. Okay na tayo. Ayan. Nag-school na si Toto. Si Daddy tulog pa. It is already 10 to 9. So magluto lang tayo guys ng mahiwagang Argentina corned beef from the shop. Okay, luto tayo. Ayan. Tara! Tari! Let's cook! So, okay guys, luto na yung corned beef natin. I decided na lagyan ko siya ng 2 itlog. Bakit ang linaw masyado eh? Malinaw pero hindi cloudy. Ayan guys, so good morning naman. So I decided na linagyan ko siya ng 2 itlog. Ayan, tapos corned beef with eggs na siya. So Argentina corned beef with 2 eggs. Tapos nakita nyo guys, pinunasan ko to habang hindi siya umaandar, pero ang fan niya nag-release pa ng heat. Pinupunasan ko siya dito kasi pag wala ito, hindi siya iinit. Ang induction, dapat pala mag-magnet. Yung pot at saka ito, yan, dapat mag-touch para mag-create ng heat. Kung walang heat, hindi siya. So, yung mga gilid-gilid na to, pag walang pot, hindi iinit. Yung underneath ng pot, yun lang ang iinit. Kaya maganda pala ang induction that way. Induction? Yeah. Kasi nag-i-induct. So, palagi ko nalilimutan yung pangalan niya guys. Induction stove pala. Tama ba yan? But anyway, kasi ang pangalan niya guys is Chinese or Korean. Whatever ang pangalan niya. Kaya pala maganda siya. Tapos dito sa loob ng bahay, nagagamit ko siya guys. Gumagamit lang ako ng fan. Kasi hindi ako matagal magluto. Mga prito-prito lang, sandali lang. Tapos yung mga matatagal talaga na yung magpakulo ka, yung mga ganyan. Doon na sa 3rd floor ginagawa. Kasi naka-open air kami doon. So hindi na namin kailangan ang exhaust fan doon sa taas. So hindi pa talaga guys natapos yung counter namin sa 3rd floor. Hindi pa namin talaga napatapos kasi wala pa kaming sufficient na budget. Kinukuha ko siya guys sa allowance namin every month. So, ang allowance namin inanggagaling din sa sarili namin savings. So, ayun. So, yung allowance namin every month, tinatabihan ko rin yun para makasave din ako. So, nagsisave ako from the savings pa rin. From the savings, save ka pa rin. Ano ba yan? But anyway, that's how I do it. Para na hindi mabilis gastusin ang sarili naming pera. Kasi wala namang kami pension. So, retired kami sa trabaho. Kasi hindi na kami nagtatrabaho. Huminto na kami. Tapos, retired kami. Pero ibig sabihin, wala kaming pension pa. Okay? At saka hindi talaga kami guys magkaroon ng pension, unfortunately. Kasi ang Australia, pag hindi ka military, yung pension mo dapat doon ka sa Australia, doon mo siya i-claim, doon ka titira. Pwede ka mag-holiday hanggang 11 weeks straight na lalabas ka sa country, pero dapat balik ka. Pag hindi ka bumalik, cut yung pension mo agad-agad. So, hindi naman kami guys military, ordinary people lang naman kami. So, ordinary worker, kaya nag-decide na lang kami na sariling pera na lang namin ang gagamitin. So, pagkatapos niyan, kung makakuha lang kami ng pension, kung babalik kami sa Australia at doon na kami titira. So, hopefully one day, makabalik tayo doon pag pension age na tayo kasi mas maganda doon sa atin para sa health natin. Malamig lang guys, pero care na rin, you know. So, ayan. Yung heart ko yan talaga ang nagsasabi. Habang bata ako, gusto ko dito ako sa Philippines para makapag-enjoy ako, makakita ako ng mga lugar na na-miss ko for 38 years. Pero ang sa heart ko talaga guys, pag retired ko, pag tanda ko na talaga, Australia na talaga.
Kasi, yun talaga ang maganda sa amin. Maganda talaga ang structure for the older people. Saka iba na talaga dito guys sa Philippines. Yung hindi na talaga na yung tulad sa atin na yung mga parents natin, yung we look after, wala na, iba na, busy na lahat ng mga tao dito. Tapos hindi na, sa observation ko, hindi na talaga according to yung gusto nila kahit papano, according to how much you can afford to pay na siya. So, pag ganyan naman lang, sa Australia kami, libre lahat doon. So, ayan. So, looking forward na naman kami guys, after few years, na bumalik doon pag nasa pension age na kami. Tapos, doon natitira. O, diba? Yun. Kaya, it's something to look forward to one day, So, pag pensioner ka na doon, okay lang naman guys. Hindi ka naman magugutom, Talagang enough naman talaga yung pera na binibigay sa'yo. Wag ka lang magpadala ng bunga-bunga sa Pilipinas. So, by that time, wala na rin akong tutulungan. Kasi ngayon yung tinutulungan ko ng mga tao, huminto na sila guys sa kakahingi ng pera. Kasi wala na silang hingiin sa akin. Which is really good. Pag masanay sila na hindi sila humihingi sa inyo ng pera, it's good. Kaya lang, tayo may ugali talaga tayo na, we want to help. We want to let them know we care and we love them, but it doesn't work all the time. Okay? So, yan ang na-notice ko. So, kaya bawat tao na mag-connect sa atin pag nasa abroad tayo, may meaning. Okay? We need to realize bakit sila nagko-connect sa atin, are they family or not, except sa parents natin at saka sa mga kapatid kasi lumaki tayo ng sabay-sabay, naranasan natin yung hirap at ginhawa sabay-sabay. Pero yung ibang tao na nag-connect lang sa atin habang nasa abroad na tayo, there is always a question in our head, bakit kayo nandito? What am I to you? O, diba? So, at yung question na yan guys, it is the best question kasi talagang nagkakatotoo yan. Kahit man sabihin mo na, ay hindi, ay maarte ka, yung nag-isip ka ng ganun, yung maramot ka, or it doesn't matter kasi that question remains a very good question to ask yourself. Sa totoo lang, So, there's always, yung mga nagsasabi ng mga negative na ganyan guys, na ganun ka, yung most of them are the scammers themselves. Kasi pag hindi sila nakascam sa ibang tao, hindi kanila na-scam, sa ibang tao sila mag-i-scam. Kaya sasabihin na yung damot mo, ganun-ganon, nakapunta ka lang ng abroad, ganun-ganon. So, mga ganyan na words, hindi ko na pinapansin kasi alam ko may kailangan ito. Yan. So, proven na talaga, ang dami ko nang na-meet ng mga tao in my life. Ang dami ko na rin natulungan ng mga tao. Mabait at saka hindi masyado mabait. Yung iba tinutulungan mo na nga tapos pag dating sa'yo, nahihingi ka na ng favor, nagbabayad ka naman, like, tama na pagbayad. Hindi ka talaga nila bigyan ng tamang work. Sa totoo lang, they don't care. So, tumatahimik lang ako and then I just collect everything sa sa puso and then mayroon pala talaga, So, disappointments are plenty, especially here in Philippines. So, dito, masanay ka na you will be disappointed many times, So, matigas na rin yung dito mo. Pero, if you have a good heart, continue to have a good heart. Kasi yan ang salvation natin when we leave the earth. Yan. Na kahit papano, naging mabuti ka sa ibang tao. Diba? Importante yan. Pero, of course, magiging clever ka din to judge kung sino talaga. O, diba? Ako, I never stop helping. Kahit wala kaming pera. Talagang magtulong talaga ako, guys. So, this weekend, mag-feeding na naman kami ng mga bata. So, nagpe-prepare na ako ng ipang feeding. Ganyan. May binigay pala dito, guys, yung kasamahan namin na gusto niya i-include ko siya sa feeding. So, bali ito ng Canada. Ito. Yan. Rice. Maganda siya sa arroz caldo. So, binigyan niya ako ng dalawa. Tapos, binigyan siya ng
family niya ng 2 box kasi alam na nag-feeding kami. Pinadala sa kanya. Tapos nag-feeding na kami. Marami na pero hindi ko na-vlog. Siguro mga 4 na beses na. Hindi ko siya guys na-vlog. So, this time hopefully I can vlog it kasi busy talaga kami pag nag-feeding. Okay ha? So, ayan. So, ang likod ko guys. Magpahinga muna ako eh. Okay, sige. Far away. So hi guys, I am back because we went to town. I am back. So we're gonna cook our chicken tonight. Breaded chicken guys. Ayan. Yan. So we shall cook it. There. So that's for dinner guys. We're making it for dinner. It rained a little bit and then it went sunny, so we took the motorbike and we thought yay it's not raining. Then we come out of the car park of the mall. It was raining a little bit. Did we get wet? So ayun guys, may bumili ang neighbor namin, bumili ng whole chicken kasi lulutuin niya guys. Tapos yung papidog niya guys na may mga shih tzu, yung papidog niya nanganak guys, 4, kaya lang yung 2 nawala kasi very small yung dog, tapos 4 yung laman. Is he barking on you, Baba? Okay. So, ayan guys, kaya we will cook. Luto natin to guys. Ayan. Para makakain si Daddy. That's his dinner. At saka pagdating nito ito makakain. Magsaing na rin ako guys kasi okay guys. Iniwan na ako ni Daddy. Hinintay ko siya guys kasi tapos na nag-close na ako ng store. Ay, wala. Sorry, dumilip. Tapos, hinintay ko siya. Kasi sabi ko, para akit na kami sa taas. Kasi, para makapagpahinga na. Iniwan ako, guys. Iniwan ako ni Daddy. Hindi man lang nagsabi, oh, tayo na. Akyat na tayo. Tapos siya hinihintay ko. Tapos nagdala ako ng mga kakanin, mga sweets or something. Tapos may Toblerone ako dito. Ayan, kakainin namin. Pinain na nga nyo guys. Ayan o, binuksan na niya. Tapos iniwan man ako. Ano ba yan, Daddy? Sinuot niya pa yung, ganda, sinuot niya yung t-shirt niya na bago. So, ayan. Okay, so, ang gawin natin, ay ito na guys, ang pagkain ni Toto. Ready na pag umuwi siya. Tapos, nagsaing na ako ng kanin. Ayan, kasi, kumakain talaga si Toto ng kanin. Ako naman, kumakain ako ng kanin within may kasamang diet. So, diet, pero bakit pag hindi ako kakain ng kanin, sumasakit ang ulo ko. Sa sugar ng kanin, naghahanap yung katawan ko. So, I try not to eat too much rice. You know, yung at the moment, nagkain ako ng rice, mga 2 cups all day. So, happy ako sa 2 cups all day. Sana maipagpatuloy ko yan. Huwag sana 4 na cups all day kasi, guys, tumatanda na ako. Kailangan ko na rin medyo magaan yung katawan. Maganda kasi pag magaan yung katawan, hindi tayo masyadong
yung mabigat. Siyempre siyempre nga naman, pag magaan ang katawan, hindi ka mabigat. Ano ba yan na klase na, ano naman, Tagalog. Mahirap yung Tagalog, nagatagalog, hindi Tagalog. So guys, ayan, naakyat ako sa taas at nakapaligo na rin ako kanina. So, pwede na malinis na yung bahay natin. So, pwede na siya natin tulugan. Ayan. Tara, naglinis na din ako dito. Ayan, tapos, nag-sweep na rin ako sa floor ni Toto. Ayan. So, okay na tayo guys. Okay na tayo. Ayan. Ayusin lang natin ang bed ng estudyante natin para pag-uwi niya, relax din siya. Tada! Ganyan lang ako guys mag-ayos. Kasi nalinisan ko na yan kanina. So, okay na yun si Toto. Hindi siya nagre-reklamo. Ever. Mabait na bata. Ang adopted namin. Yun. So, ano na guys si Toto. Back to school na siya. Tapos, we have to, 2 years na lang guys, mag-graduate na si Toto. So, yan na lang yung kabisi-bisihan namin ni Daddy para na may gagawin din kami habang na mag-holiday dito sa Pilipinas. O, diba? Pag mag-decide kami na balik kami ng Australia, pag talagang masyadong mainit dito, pwede naman mag-aircon, no, diba? Naka-on nga ang fan eh. I-on natin ang fan kasi masyadong mainit dito sa baba. So, ang fan ni Toto naka-on, pero guys, hindi siya masyadong malakas. Kaya, kawawa yung bata siguro, pawis na pawis yan si Toto. Diyan natulog, kaya iniiwan namin yung malaking fan para sa kanya. So, magpahiga na muna tayo guys. Magpaalam na muna ako sa inyo. Paakyatin ko ito guys, ang hagdana. Tingnan nyo. Akyatin natin. Tapos, paalam na tayo. Mag-say good night muna tayo kay Mama Mary. Tara! Tapos Mama Mary. Yan, Mary. Okay. Say good night tayo kay Daddy. Night, Daddy. Good night. Good night. Sweet dreams. If you dream of the Philippines, please hurry up. Yeah, come over and dream. Please come and visit. If you're in Bacolod, please let us know so we can visit you. Or you visit us, one of the two. One of the two. You don't want? No more chocolate for me. Oo, finish the chocolate. Good night, everybody. Matulog na kami. Hindi pa, manood pa yan ng TV. So, ako mag-edit lang ako na videos, guys. Labahan ito, labahan. Labahan. Ang labahan ko, guys, very cute lang. Ayan lang siya. Small. Kasi every 2 to 3 days ako naglalaba. Hindi naman marami. At saka hindi sila masyadong marumi. Magpahinga na ako guys. Say good night na sa inyo. Ang init talaga. So, makapag-rest naman lang. Bye! See you guys in our next vlog. Hope you have enjoyed and you have subscribed in our channel. Follow us here in Philippines. Habang nandito kami sa Pilipinas, ipapakita namin sa inyo ang buhay namin dito. Okay, see you guys. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye now.